Okay, as of now, kasalukuyan pong umuulan and maghapon po kaming walang kuryente. Akalain nyo, 6 to 6. Okay, so 4 o'clock pa lang po, 4:10 ng hapon. So, 2 oras pang walang kuryente. So, kung ito ay uploaded na, may kuryente na. So, yeah. Gabi ko na ito i-upload. So, nandito po tayo ngayon para pag-usapan natin ang patungkol, handa na ba kayo, sa ating kalagayan bilang mga Kristiyano. Malimit po kasi marami tayong natatapik, mga second coming, mga rapture. But sometimes yung pinaka-basic and yet pinaka-importante, sometimes nasa-set aside natin. Okay? Alam po ninyo, ang isang tao pag tumanggap kay Jesus, yan po ay ligtas. Regardless ng behavior niya, regardless ng mga kahinaan niya, ligtas pa rin yan. Dahil hindi natin nirurut ang ating ugali or ating pananampalataya dun sa kahinaan natin. Bagkus, yung kahinaan natin, yan po ay gagamitin ni Jesus para i-sanctify tayo. Kaya whenever you see some Christians, bakit ganyan ang buhok mo, mahaba? Wala naman po sa buhok yan . O bakit nakahikaw ka, lalaki ka, nakahikaw ka? Wala naman po yan sa hikaw-hikaw . Mga panlabas lang yan . Ang tinitignan ni Jesus, yung puso. Okay? So, it's something na dapat malago po tayo. Kasi ito po ang nakalagay sa Colossians chapter 2, verses 6 to 7. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. So walk in Him. Marami pong nalilito rito sa walk in Him. Okay. Bigyan ko po kayo ng example. Ngayon, pag narinig po ninyo ang so walk in Him, okay, ano po ang maiisip ninyo? So walk in Him. Parang inuutusan tayo na gumawa ng isang behavior, di ba? Na kailangan gawin mo ang ganito, gawin mo. Hindi po yan ang ibig sabihin ng verse. Sorry po sa mga aso, masyado po silang ewan ko po ba, masyadong parang hindi magandang mood ng isang aso, so Okay. So, when you say na parang so walk in Him, that simply means na, hindi ko po uulitin ang video ito dahil maingay po yung aso. You know me, maganda po rito yung reality. Sa di ba, reality talk sa paligid, kung ano yung narinig nyo. Ulitin ko na lang yung verse, no? Colossians chapter 2, verses 6 to 7. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Okay. Malimit, ganito. So walk in Him. Kailangan ipakita mo yung kabanalan mo. Ipakita mo yung ganito mo. Mag-Bible study ka. Mag-pray ka lagi. Mag-ganun ka. Hindi po yan ang ibig sabihin ng verse. Sorry to disappoint you. Sorry to disappoint those people na inaakala nila na ang Christian walk ay yung may kinalaman sa kanilang pwedeng gawin para sa Panginoon. No way. Never in a million years. Ang mabubuting gawa ng Kristiyano ay lumalabas dahil doon sa kapangyarihan na tinanggap natin, ang Panginoong Hesukristo mismo. So, anong ibig sabihin ng as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him? Simple lang po. Always be conscious that Jesus is with you. Always be conscious that Jesus is with you. Period. Yun. Tingnan niyo yung susunod. Ito, meron tayong hint dito. Rooted and built up in Him and established in the faith. As you have been taught. O ano ba yung itinuro nung maligtas kayo? Meron bang itinuro na gumawa ka ng mabuti para maligtas ka? No, hindi naman po yan ang tinuro sa atin nung tayo manampalataya. Ang natutunan natin nung manampalataya tayo ay believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Thou and thy household. Yan po ang King James Version ng Acts 16:31. Ayun po ang narinig natin. Hindi tayo nakarinig ng pinaghalo mo yung batas ni Moises at saka yung
grace ni Jesus. That's a mixture. Hindi po pwede yun. Di po ba? So, ibig sabihin, walk in Him. Ibig sabihin, alam mo yung tinanggap mo, nananahan na sa'yo, may bago ka ng pagkatao, you are now a new creation. Amen? Tingnan po ninyo, rooted and built up in Him and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Bilang Kristiyano, wala tayong gagawin kundi magpasalamat. No? Magpasalamat ka. Ako, nalulungkot ako yung may mga nakalagay sa Facebook na ganito. Nakapako si Jesus sa cross tapos may nakalagay, I did this for you. So now, what can you do for me? May ganun. No way. That's blasphemy. Ang sabi ni Jesus ganito, I did this for you because I love you. Period. Hindi mo kayang bayaran ang ginawa ng isang banal na Diyos sa krus. No amount of good works na pwede mong gawin ang pwedeng magbayad nito. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this wonderful video about Jesus, and I hope ma-upload ka na po ito 2 hours from now. Almost 2 hours from now. So, brown out those things na wala tayong control at magagawa siguro para sa ikabubuti ng supply ng kuryente in the future. Okay? So, thank you, and Jesus truly loves us all.